good health, God, ng bawat isa, God, na binigay mo, Lord, na makakaawit kami ngayon, and Lord, makakapalakpak, God, makakatalas, Lord. Say goodbye to any limitations.
we will make that your standards, Lord, are our standards, God, in this church, Lord, and in our own lives. It's all about you, Jesus, and all this is for you, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do this my way. You alone are God, and I surrender to your way. Jesus, lover of my soul, all-consuming fire.
namin, God, na struggling to surrender, God, our whole lives, God, to you. Lord, I just pray, God, na yung simpleng desire, God, ngayon na nasa heart na, God. Lord, Lord, hindi man na yung desire na yun, Lord, magliliwanag yung desire na yun, God, sa buhay na, God. And Lord, just pray, God, that you will satisfy, Lord, every desire, God. And Lord, you will help us, God. Lord, na hindi kami mag-isa, God. And Lord, yung simpleng, God, yung pag-choose namin dito, Lord, Lord, there's power in it, God, dun sa pagpili namin, God, to be holy, God, and Lord, pray. Lord, help us, God, each day, Lord, with every decisions na gagawin namin, Lord. As my prayer kanina, Lord, your standards, God, may it be, God, our standards, God, sa buhay namin. Thank you, Lord, God. And Lord, we are excited, God, lagi, Lord, sa gagawin mo ngayong umaga, sa word na maririnig namin, Lord, God. And Lord, just pray, God, na buksan mo, God, yung puso, God, and isip, God, ng bawat isa, God, ngayong araw na to, Lord, you will satisfy, God, every heart, God, na hungry today, God, na pumunta, God, na gutom, Lord, ngayong umaga, Lord, you will go home, God, we will go home, Lord, na satisfied, God, kayo. Thank you, Lord. Amen. Sige po, baliin po natin yung mga kasama natin. Di ko maunawaan iyong dahilan, bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Pagpakan natin ang Panginoon. Yan. Sige, pakibatin nga yung katabi mo. Sabihin mo, good morning! Sabihin mo, you look blessed! Yan. Hindi lang yan mukhang blessed, kundi talagang blessed yan. Sino rito nakiklaim na kayo, hindi lang blessed, kundi so blessed! Amen! So yung yung parang hindi, parang blessed lang, hindi so blessed. Ano again? Sino ang so blessed? Yan, again, good morning po. Happy Sunday, maging sa ating mga kasama, sa ating replay, yan, sa pinagpalang linggo muli, no? So tayo ay matuloy na pong pumapasok sa buwan ng Abril. Yan, ang bilis ng panahon. Na maya-maya na lang po ay second quarter na ng taon. So kumusta na po ba kayo? Makaraan ng 3 buwan. Yan. Pero isang tiyak ko dyan, tayo po ay patuloy na inaayos pa ng Panginoon. Kaya paano lang tayo sa Panginoon, sa ating Diyos. No, patuloy lang tayo magpa-refine. Sabi ba, pa-refine? Yan. So, ang ganda ng word na yun, refine. Ano, kung pino ka na, lalo ka pang pipinuhin. O kaya, kung medyo gumaspang, dahil sa mga pinagdadaanan, let the Lord refine you again. Di ba? Pipinuhin ulit. Yun ang maganda eh. Kaya every Sunday po, meron tayong pagkakataon to encounter the goodness of the Lord para tayo ay ma-refine muli. No? Mapapino ulit. Dahil sa pinagdaanan natin ng isang buong linggo. Amen. So sige,
bago po tayo magpatuloy sa mensahe, ilang mga mahalagang announcement muna. Yan, una po, upper room night, baliktad upper night room. Upper room night. Nung sa Wednesday, may nagtanong, paano ko ba sabihin na papunta ako ng prayer meeting? Okay lang sabihin yung prayer meeting. Pwede yun rin sabihin upper room kasi sa taas naman talaga tayo. No? Kaya lang hindi ko alam paano pag lumipat tayo ground floor, sasabihin upper room kami. Pero ito, ba't natin tinransition to upper room? Because we want something deeper, mas malalim na encounter with the Lord. Na hindi yung usual lang na awit, then may magte-testimony, and then the word, then offering collection, and then minsan may final song. Gusto natin yung nangyari po doon sa upper room, Acts chapter 2. No, kasi sinabi ni Jesus yan bago lumabas, antayin nyo muna yung padala ng tatay ko na Comforter, the Holy Spirit. Yan gusto po natin, magkaroon tayo ng encounter with the Lord. No, midweek, bali yan, midweek. Kaya inaanyayahan natin yung mga gustong magbigay ng time, alas 5 po, inagahan natin para by 7 o'clock, pauwi na tayo hanggang 6:30. Minsan nag-i-extend, pag masarap po yung sharing. And then pagka in-extend ni Lord yung prayer time, gaya nung nakaraang Wednesday, in-extend ni Lord yung prayer time because of several prayer points. So we initiated warfare, ayun nakipagdigma po kami nung Miyerkules. Sabi namin, tama na po yung karamdaman, tama na po yung pagnanakaw ng buhay, no? So marami po pwede mangyari dyan. So if you want to be part or experience that, Wednesday, 5 o'clock, dito na po kayo. At may pagkain din po, no? May kainan din po yun. Yan, syempre hindi dapat nawawala yan kasi kasama yun. Di ba? The Apostles' teaching, breaking of bread, fellowship, and prayer. Yan. So upper room night, dito po yan, 5 o'clock to 6:30. And next po, ito, so palakpakan natin ng Panginoon, no? Dahil na tayo, pangatlong buwan na ba? Pangatlong buwan na ba? Pangalawang buwan na yung ating pong extension doon sa Walter Mart every Friday. Palakpakan natin ng Panginoon. So, 5 o'clock to 8 o'clock. So, join us nitong March 21. Hindi ko napalitan yung date, pero tuloy-tuloy po yan. Nung March 21, may man-gather doon for Connect. No? At sa darating na Friday 28, meron na namang gawain po dyan. Ngayon, continue to pray, prayerfully consider kasi come May, Mayo, 1 month from now, sisimulan na po natin yung First Friday service doon. Yan, di ba? So kung may First Friday devotion mass, magkakaroon tayo doon ng First Friday service doon sa Walter Mart. No, to bless the people there na dumadaan. Marami na nagtatanong, ano meron dito? Naaliw po ako pag may nagtatanong anong produkto Gusto ko sabihin, salita ng Diyos. Networking ba yan? Pwede rin po. Kasi maiko-connect namin kayo sa Diyos, tapos kayo rin, nahanap kayo ng tao, na i-connect nyo rin sa Diyos. Pwede rin po. No? Pero alam niyo po ba yung concept ng networking, network marketing? Nakuha po nila yun sa no? Kinuha po nila yun sa mga small group na, sige, you witness, you win some, may ng idea doon, sa mga cell grouping. Okay? So, ganun po. So, we want to be a blessing. Doon naman po natin i-shine yung ating liwanag. Doon po natin gawin, we walk in God's love and share that love. Doon po sa Walter Mart. Okay? So, pag-pray niyo po yung ating First Friday po na worship service doon. First Friday service. Parang alam ko doon nagsimula ang JLH, ang CSB. Friday night, sino nakakaalala nun? Si Ate Lilo siguro. Friday night sa St. Francis, di ba? Sa Face, ang tawag doon. Lord of Hosts night, ang tawag doon. So, dito naman po, gawin po natin dyan sa Walter Mart. Okay? And, ayan pa. Every Friday, Walter Mart, Connect Group. Yan, Connect Group po yan. So, pwedeng kabataan, kalalakihan, at kababaihan. Yan. So, hoping po na pagka pinasok po natin yung school na Taytay Elementary School, hopefully makapag-gather po. Ang pinagpipray din natin doon, makapag-alpha tayo doon or alpha lang, so marriage course kasi baka ma-embarrass yung mga couples mag-sharing the open yung lugar. So pray po natin. And speaking of save the date, next Friday, 28, palakpakan natin ng Panginoon dahil ngayon po ay buwan ng kababaihan. Mabuhay ang mga kababaihan!
Yan, syempre mabuhay din yung kalalakihan. Ano? Kaya lang buwan nila ngayon eh, no? So, sa 28 po, meron pong, ito po, anniversary na po ng quarterly gathering ng mga kababaihan ng Church Sobles Taytay. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Teka, parang nagmamadali si Pastor, ang bilis magsalita. Ano ba? Dahan-dahanan. Sino nakakaalala, nung isang taon, March, na nag-gather po tayo, ni-launch natin yung quarterly gathering ng Church Sobles Taytay Kababaihan. Sino nakakaalala sa CMGO, di ba? So kasama, and to launch that, we invited a speaker, si Mami Bessie Rios, di ba? Memo ni Mami. So biruin niyan, naka-isang taon na, palakpakan natin ang Panginoon. No quarterly at ang ano dito, ang maganda rito, hindi lang po kababaihan natin, nabibless din po, we connect with other women and women from other churches. Pero sana po, no? Sana po patuloy nating i-propagate itong gawain ng kababaihan by winning and sharing God's love sa iba pang mga kababaihan. So sa darating po na Friday gagawin, hindi linggo, doon po meron pong niluluto yung ating mga kababaihan, no? Palakpakan naman natin sila Ate Grace at yung kanilang grupo po. Na may niluluto po sila. Let's celebrate. By the way, hindi po porket kababaihan, hindi po pwede mga kalalakihan. Okay? So mga kalalakihan, kaway-kaway. Yan, kaway-kaway. Supportahan po natin sila doon sa darating na Biyernes. No, itong Biyernes na ito, March 28, no, 5 to 8. Nangyari na po yan no, February 14, di ba? Araw ng mga puso, andun din yung mga kalalakihan at kababaihan. So ito, suportahan natin mga kalalakihan, no, yung mga kababaihan natin doon sa kanilang pag-celebrate na kanilang first anniversary ng quarterly gathering nila. So darating na Friday po yan, in celebration of National Women's Month. Okay? Tapos, palakpakan naman din po natin si Ate Len. Ayan, no? Kasi po ngayon ay pastor's spouse appreciation, ano? So we appreciate lahat ng mga spouses ng mga pastoran. Alam nyo, aminin man natin o hindi, yung mga kabiyak po ng mga kapastoran, kahati din po sila sa pagpasa ng ministeryo, ano? So kasama rin po yan na isi-celebrate dahil buwan din po nila. Yan, sige, palakpakan natin ang Panginoon para sa buhay nila. And alam nyo, gustong-gusto namin ipag-pray kayo. Kaya lang wala kaming makita ng mga prayer request. Kaya I encourage everyone, kuha po kayo dyan itong prayer request form. Or kung may praise report kayo, we encourage yung isulat nyo po dyan para po mapasalamatan naman at ma-affirm naman yung mga nagpe-pray. Ay, ni-request niya na magkaroon siya ng bagong trabaho. Uy, ito praise report. Uy, salamat, pinakinggan ni Lord yung prayer natin. So may tumututok po sa panalangin dyan. Pagka confidential naman po, pwede nyo nang i-directa sa amin ni Ate Len. Ibig sabihin po ng confidential, sa amin lang po. Okay? So rest assured, pag confidential yan, confidential po talaga. Okay? So yun po, ayaw natin dito na pinagchichismisan ang prayer item. Kaya iabot nyo lang po sa amin kung yan po ay medyo maselan at gusto nyo sa amin lang. Okay? Pero nevertheless, kung gusto nyo may karamay sa panalangin, yan, sulat po dyan yung prayer request. At syempre, yung praise report. Isang bagay lang po, no? Pag na-appreciate po natin yung maliliit na ginawa ng Diyos sa buhay natin at pinatotoo natin, naniniwala ako na pagkakatiwalaan pa tayo ng Diyos ng mas malalaking mga patutuo. Yan, kaya I encourage everyone po to write down praise report. Huwag po natin antayin na malakihan, no? So, naka 100 ka sa praise report mo yun. Di ba? Praise report mo yun. Biglang pag mo ng wallet mo, may nakita kang 20 pesos, 50 pesos, praise report mo yun. No? Baka maya makita mo, dinadagdagan na ni Lord ng zero yun. Hindi pinabawasan. No? Patutuan natin. No? Para po ma-encourage din yung iba na magpatotoo. Yan. Ang po agad. So, yun ha. So, sulat nyo lang po dyan. Magkaisa tayo sa panalangin. Okay? At ito po, pinapaalala ko yung ating sobre. Ang sobre po, ito po yung para sa tithes, no? Tithes envelope. Pagka, ano ba yung tithes? Yung ika-10 bahagi kung ano man yung pinagpala sa atin ng Panginoon.
So, kung gusto niyo pong malaman paano computing yan, mamaya lapit tayo kay Teacher Lena, ma'am, paano ba computing yung 10%? No? 10% po ng whatever na blessing sa atin ni Lord, dito ilagay. Bakit ini-envelope, Pastor? Na para lang ma-account natin. No, kasi we also give the tithes of tithes, no, sa ating mother church. Kaya ilagay niyo po dito. No, pero tapos offering. Again, iba po yung offering sa ikapo. Yan ha, papaliwanag ko lang po. Hindi pa po tayo nakakapag-offering if hindi pa tayo nakapag-ikapo. Kasi yung offering po, yun ay above. No, above. And sabi nga, God loves a cheerful giver. Yan. Pansinin niyo po, hindi natin dapat sinusubok ang Diyos. Pero siya mismo ang nagsabi at nagpaanyaya, test me on this. No, sa Malakay. Sabi niya, subukan niyo ako dito. No, pagdating sa pananalapi, pagdating po sa pagiging mabuting katiwala, sinabi niya, subukan niyo ako dito. Kasi minsan nangihinayang tayo eh. Yung spelling ng tithes na iba, hindi T-I-T-H-E-S, nagiging T-I-G-H-T, tithe. Nagiging mahigpit yung hawak. No, sinabi na just test me on this. Ano, kung di ko buksan na durong may mga varied po na stand dito, yung mga kabaro. No? Sa iba sabi, dapat cheerful giving. Pero pag sinabi mo cheerful giving, alam niyo, mapanganib po yun. Bakit mapanganib, Pastor? Kasi ang konteksto po ng cheerful giving ay yung nakakawindang. Kaya cheerful eh. Ibig sabihin, mataas na mataas. Yun po yung context ng cheerful giving. Okay, hindi yung cheerful giving, masaya ako, nalimusan lang ng Diyos. Ang context po nun, God loves a cheerful giver is you give outrageously. Diba? Outrageously. Hindi po you give, tightly. Yan. So ilang mga paliwanag lamang po yun. Okay? Bakit pa kailangan mag-tithes, mag-offering? Kasi po yung inyong binibigay, ginagamit po yan to advance God's kingdom. Ginagamit po natin yan. Okay? Sabi niya, so that there may be food in my house. So hindi po kay Pastor na pupunta yan, o kay Ate Len, na ginagamit po yan para po sa operation ng church, ng ministry. Okay? So ngayon po, sige, kumuha na po ba kayo ng mga sobre, mga envelope? So ilagay nyo na po dyan. Sige po. So right now, tayo tayong lahat, prayerfully consider your offering and your tithes. So ganito gawin natin. Ihulog nyo po dyan and then sabay-sabay natin ipanalangin. Okay? So you have prayerfully considered kano yung i-offering mo and yung tithes mo. Luluwagan mo na yung hawak, hindi na tight. So sige, ihulog nyo na po and then let's pray later. Pag-pray natin. And Father, we thank you for your faithfulness, Yahweh Yireh. Thank you that you find us faithful. You find us faithful stewards na pagkatiwalaan nitong mga salapit na ito. And we ask that you be, God, glorified through our giving. Lord, through our giving. Bless, Lord, the tithes and the offering. Bless, Lord, the hands that drop these tithes and offerings sa offering box. Lord, we just pray, Lord, you be Yahweh Yireh sa kanilang pangangailangan. Supply their needs according to your riches. Yun po yung context nun. Lord, that is, you will supply our needs according to your riches in heaven. Lord, sacrificial giving and faith giving, Lord. Nagtitiwala kami, hindi kami magkukulang, higit sa sapat pa po, Lord, yung maiiwan sa amin. Amaze everyone, Lord. Amaze everyone. Manghain niyo po kami na either babawasan nyo kami ng gastusin or dadagdagan nyo po kami ng panggastos or kaya nyo pong gawin pareho. Binawasan nyo na kami ng gastos, dinagdagan nyo pa po kami ng panggastos. Either way, find us faithful stewards, Lord, of your treasures. Yan ang prayer namin. In Jesus' name,
Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Receive mo yan, ha? Bawasan ka nila. Bantayan mo kung paano ka babawasan ni Lord ng gastos this week o bibigyan ng panggastos o pareho. Sino may gusto nun? Yung pareho. Nabawasan ka na ng panggastos, binigyan ka pa ng panggastos. Okay? Gusto natin yon. Amen. Sige. Bago ko ipakilala yung ating tagapagsalita, alam niyo na yun, ano? Pag si pastor ang nag-MC, hindi si pastor ang magsisermon. Pero bago po yun, dumako muna tayo sa panalangin. Meron po ba kayo inassign? Ayos, si Ate Grace. Sige. Sa corporate prayer po muna tayo. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, sa mga sandaling ito, Lord God, patuloy po kami, Lord, na lumalapit sa iyo. Patuloy, Lord, na kami po, Lord, ay nananalangin sa umagang ito, Lord, sa aming gawain, Lord, sa umagang ito, Lord God. Lord, bago po kami mag-umpisa, Lord, at makinig na yung mga salita, tinatas namin to, Lord, ang mga panalangin ito sa iyo, Lord God, na alam namin, Lord, na ito, Panginoon, ay patuloy mong diringgin to, O Lord. Kaya, Lord, sa mga sandaling ito, patuloy namin tinataas, Lord, ang mga gawain namin, Panginoon, dito sa church, O Lord God, sa lahat ng mga activity po namin, Lord God. Lord, una po sa lahat, Lord, tinatas namin, Lord, yung Walter Mart, O Lord God, na pinut up mo, Lord, bilang extension, Lord, ng Church of Blessed Taytay, O Lord God. Wala pa, Panginoon, fix, Lord, kung ano po ang dapat na ilagay doon, Lord, kung ano yung leading mo, Lord, sa Watermark, Lord. Pero, Lord, patuloy po kami, Panginoon, na patuloy, Lord, na kami po, Panginoon, ay sumusunod sa iyo, Lord, sa iyong mga utos, O Lord God. Kaya, Lord, patuloy namin itong tinatas sa iyo, Lord, at patuloy, Panginoon, na nawa, Lord, kung ito, Panginoon, ay paraan, O Lord God, upang, Panginoon, and it is the way, Lord, na ma-multiply po, Panginoon, ang mga members, Panginoon, ng Church of Blessed, O Lord God. Lord, sa iyo lang namin ito pinapasa kami ang lahat ng ito, Lord God. At nawa, Lord, sa darating, Panginoon, ng mga gawain ito, Lord God, kung gaano mo, Panginoon, na sinamahan, Lord, yung mga nauna pa, Panginoon, na ginawa namin doon, Lord God, ay alam namin, Lord, na ganun din po ang gagawin mo sa mga susunod pa, Panginoon, na mga gawain namin, Lord. At sa magiging first service namin, O Lord God, this coming April, Lord God. Kaya, Lord, sa iyo lang namin ito pinagkakatiwala ang lahat, O Lord God. Kaya, Lord, din po, Panginoon, pinapanalangin din namin, Lord, na nawa, Lord, magkaroon na po kami ng church building, O Lord God, yung sarili, Panginoon, church lot building, O Lord God, na patuloy namin ito, Panginoon, nilalapit sa iyo, Lord, alam namin, Lord, wala imposible, pero, Lord, alam namin din, Lord, na sa tamang panahon, O Lord God, so we are waiting for, Lord God, sa iyong ibibigay sa amin, O Lord. Kaya, Lord, maraming pong salamat, at ganoon din, Lord, pinapanalangin namin, Lord, lahat, Panginoon, ng mga ginagawa namin, Panginoon, sa lahat ng plano namin about your kingdom, O Lord God. Lord, ikaw po, Panginoon, ang siya magpapatupad nitong lahat, O Lord God. Kaya, Lord, maraming pong salamat. And then, Lord God, patuloy namin din nilalapit sa iyo mga members namin, Lord. Nanawa, Lord, kung ano man po, Panginoon, ang mga pinagdadaanan nila, Lord God. Patuloy namin to silang pinagkakatiwala sa iyo, Lord God. May dumaranas man dito ngayon, Lord God, ng sila po, Panginoon, nalulumbay. But we pray, Father God, na ikaw po ang magko-comfort sa kanila, O Lord God. Kaya, Lord, patuloy kami, Panginoon, nagtitiwala sa iyo dahil alam namin, Lord, wala po kami magagawa, Panginoon, kundi ikaw lamang ito, lahat na makakagawa ng mga bagay na ito, O Lord. At ganun din, Lord God, na kung ano man po, Panginoon, ang lahat ng mga suliranin sa buhay, Lord, ito po, Panginoon,
Panginoon, ay patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, Lord God. Wala po kami babalikanin, O Lord God, pagkos Panginoon, patuloy namin itong pinagkakatiwala sa iyo, tinataas sa iyo, Lord God. At alam namin, Lord, na hindi po kami maghihikahos dahil ikaw po ang nandyan. Ang lahat ng struggle namin ay hindi magiging struggle kasi po ikaw po ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Lord. At sa mga sandaling ito, Lord God, patuloy din po kami na lumalapit sa iyo, Lord, nanawa, Lord, na hindi, Panginoon, sa lingit, sa karamihan, O Lord God, sa nangyayari ngayon, O Lord God, sa ating bansa, O Lord God, sa bansang Pilipinas, O Lord God. Patuloy namin itong tinataas sa iyo, Lord. Patuloy po kami lumuluhod, O Lord God. Nanawa, Lord, ang mga tao, Panginoon, na nasa gobyerno, O Lord God, mula sa Panginoon, sa pinakamataas na Panginoon, na posisyon hanggang sa pinakamababa, O Lord God. Patuloy namin silang tinataas sa iyo, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Nanawa, Lord, magkaroon po sila, Panginoon, ng puso, Panginoon. Puso, Panginoon, sa mga mamamayan, O Lord God. Dahil, Lord, kung sila po, Panginoon, ay luklok sa upuang mga yan, kung saan sila nandiyan dyan, Lord God. Ang mga pangako nila, kundi, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na mababago ang lahat, O Lord God. Pero Lord God, ang nangyayari, Lord, hindi yun ang nangyayari, Lord God. Kaya Lord, patuloy, Panginoon, na hipuin mo ang kanilang mga puso, mabago ang kanilang mga isipan, O Lord God, na nawa, Lord, ang kapakanan ng mamamayan ng kanilang isipin, O Lord God, at hindi po ang kanilang pangsarili. Maraming bagay na dapat nilang tutukan, O Lord God, pero ang nangyayari, Lord God, mga sarili nila, ang kanilang mga nakikita, O Lord God, hindi ang problema ng aming bayan, O Lord God, ang aming bansa, O Lord God. Kaya Lord, panalangin namin ngayon, O Lord God, na nawa, Lord, sa mga susunod, Panginoon, na eleksyon, O Lord God, nawa pati mga tao, O Lord God, magkaroon, Panginoon, ng open mind, O Lord God, na hindi sila magpapadala, Panginoon, sa 10,000, 5,000, o magkano man yan, O Lord God. Ang isipin nila, Lord, yung ilang taon sila maghihirap kumpara sa ganyan, Panginoon, na isang araw mo lang tatamasayan ang kaligayahan, pero 10 taon mo, o kaya 8 taon, 6 taon mo paghihirap, O Lord God. Kaya Lord, nawa, Lord, lahat, Panginoon, mula sa mga politicians, sa mga mamamayan, O Lord God, nawa, Panginoon, ma-open na po ang kanilang isipan, O Lord God. Nawa, matuto na po lahat sa mga nangyayari, O Lord God. Nawa, Lord, na anuman po, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa aming bansa, O Lord God, anuman ang mga banta ng anumang kudita or whatever, O Lord God, na hindi kakaganda ng aming bansa, O Lord God, ay amin itong tinataboy at winawaksi sa tanging pangalan ni Jesus. In Jesus' name, nire-rebuke namin ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming bansa. Sa aming bansa, nawa, Panginoon, ang lahat ng mga ito, Panginoon, ay maputol na ito, dahil ang dapat na maupo, Panginoon, ay lagay mo, Lord God, ay talagang ang puso niya, Panginoon, ay nasa mamamayan at may banal na takot sa iyo, O Lord God. Nawa, ang lahat ng ito ay magkaroon, Panginoon, ng katiwasayan, O Lord God, dahil hindi lingid, O Lord God, na marami na talaga ang naghihirap sa bansang ito, O Lord God. At hindi lang yan, O Lord God. Talaga na nga naman, O Lord God, na wala na, Panginoon, ginagawa ang mga nakaupo, kundi ang kanilang mga sarili o lamang, O Lord God. Kaya Lord, patuloy namin ito'y tinataas sa iyo, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Glory to the highest, O Lord. Nanawa, Lord, ang langit ito, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng katuparan, lahat ng mga pangako nila, O Lord God. At nawa, Panginoon, sa mga susunod na mga politician, na mga bagong upo, Lord God, ay magkaroon ng pagbabago, O Lord God, through you, O Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Alam namin, Lord, lahat na ito pinanalangin namin, O Lord God, ay tutugunan mo, O Lord God. Salamat po, Lord God, at muli sa araw nito, sa araw na ito, Lord God, na aming pananambahan, patuloy po ikaw ang aming maliwalhati. At alam namin, Lord, na pumunta kami rito na empty, O Lord God, but uwi po kami na full, Panginoon, O Lord God. At ganun din, Lord, sa magbibigay na yung mga salita, O Lord God, more wisdom, O Lord God, at nawa, Lord, pagkalagi sa yung kanyang mga dila, nang sa ganun tayong salita mo lamang at pangalan mo lamang ang kanyang masasambit, O Lord God. At ganoon din, Lord, tanging ang tinig mo lamang ang mangibabaw sa aming kalagitnaan. Salamat po, Lord God. Ito pong aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Sige, palapakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Sabi, pag nanalangin tayo, pinapakinggan ng Diyos yan. So sana po, hindi lang po linggo natin pinapanalangin yung mga finlash ko. Buong linggo po, ipag-pray natin. Particularly po yung faith goals natin sa church. Ba't ba faith goals? Kasi yun yung pinapanampalatayaan natin o pinahahawakan natin na balang araw, tiyak, no, sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos, magaganap po yan. So mga faith goals po natin, ang lugar, faith goals po natin, magpadala si Lord ng karagdagang hukbo, no? Yung mga teachers, intercessors, financiers, no? So isama niyo po. At ito pala, pinaalala ni Lord habang nandun ako. Isang buwan na lang halos, lagpas isang buwan, election na. Buti po, pinag-pray po ni Ate Grace yung tungkol sa election. Pag-pray po natin yung darating na election sa Mayo. Okay, na ang mahalal po ay yung mga pinuno na may righteousness sa buhay. At hindi po yung mga pinuno na nagpaluwal. Bakit po paluwal? Kasi yung binibigay po puhunan yun, binabawi din. Tandaan po natin na mga kapamilya sa Church of Blessed Taytay, we get the leaders we deserve. Kaya kung sino may nakalulok dyan, we deserve them. Ano ibig sabihin ng pastor? Kung nabawala po dahil nabigyan ng ayuda, we deserve yung mga nakaupo ngayon. Kasi sila yung nagpahikayat tayo. Kaya pag-pray natin, maging matalino sa pagpili ng mga kandidato. Hindi dahil sa kasikatan, hindi dahil sa kung ano man, kundi dahil sila tingin natin makakagawa po ng kabutihan sa ating bayan. Yan. Okay? So pag-pray nyo rin po yung patuloy niyo pag-pray nyo po yung kapayapaan at kaayusan sa ating bayan. Totoo naman ako kasi wala pong nag-i-engage sa atin sa posting. Alam niyo naman active na naman yung mga troll. Naglalabanan po sila eh. Pare-pare yung mga fake news saka yung ano ba yung totoong news. So maganda po, wag tayong makihalog na doon. Maging liwanag po tayo. Wag na po tayo magdagdag sa dilim. So maging asin po tayo. Okay, i-disinfect, maging asin tayo at maging liwanag tayo ng Panginoon, even in social media. Amen? Sasabihin sa katabi mo, asin ka at liwanag ka. Yung liwanag po na nakakapagpalinaw, hindi po nakakabulag. Yung iba kasi minsan sa sobrang liwanag naman nakakabulag o sa sobrang init nakakasunog. Nakakapagningas lang po. Amen? So sige, sa ngayon po, isang malaking karangalan sa akin na ipakilala yung ating tagapagsalita. First time po na maririnig kong magsalita. Dati kasi pag may speaker, wala kami. Okay? Maririnig po namin. Although narinig namin through recording yung nakaraang mga speakers. Pero ngayon po sana hindi siya ma-tense dahil nandito si Pastor. Parang mas gusto niya yata wala si Pastor pagka mag-preach Sa direction po natin yan na hindi naman po tayo nakasentro kay Pastor, hindi po Pastor-centered yung operation. Every member is a minister po dito sa atin. By the way, bago pa pakilala, palakpakan po natin yung ating kasama sila, mag-asawang Eric at Lenny na nandiyan sa likod po. Kasama yung kanilang supling. Welcome po. So, yung ating pong tagapagsalita, papakilala ko na, pinapahaba ko pa yung So, ito pong tagapagsalita niya, nung dumating kami rito, 4th year high school ito. Nakakatuwa, Tapos yung nagpa-awit kanina, grade 6 yun nung dumating kami. Di ba? Ngayon, mga yayamanin na, di ba? At ang matindi nito, dito mo mararamdaman yung edad mo Kasi nung dumating ka, high school, magka-college na, and then naging leader. Tapos ikinasal mo, kinasal ko sila 2 years pa, 3 years ago, 3 years ago na, 2 years. Tapos kinasal mo na, ngayon dinedicate mo naman yung anak, di ba? Ang malupit niyan, pag ako pa nag-appreciate ng kasal ng anak. Talaga ang tandaan pero ibig sabihin malakas pa si Pastor. Anyway, nakaka-bless po yung buhay ng ating kapagsalita. Alam nyo, masarap po yung pakiramdam na yung pag-andyan yung mga pinuno mo, yung kampante ka, na may katuwang, may nakikibahagi sa pasanin, sharing the burden of ministry. Kami po nagpapasalamat sa inyo ng mga leaders that you share the burden of ministry. Yan. At natutuwa ako na kahit busy na siya, hindi lang sa work, busy na siya sa kanyang bagong responsibilidad bilang nanay. Palakpakan naman natin ng Panginoon.
Maya pa makikita na natin yung baby niya, nagtatatakbo na po dyan. Ano? Kasi nakakaupo na po no? Nakakaupo na, saka nakakatayo-tayo na. Yan. So, palakpakan po natin ang Panginoon. At tandaan po mga kabataan, sana po ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang po season sa buhay nyo, kundi lifestyle. Sabi mo nga, lifestyle. Kasi yung iba, parang binibigyan nila ng time frame. Oh, hanggang ganito, pag nagtrabaho ako, Lord, bye-bye na po, Lord, No? Sana po lifestyle po natin yan. Hanggang kaya natin. Hanggang nandito tayo. Okay? So wag po nating iiwan unless talagang may dahilan para iwan ng ministry. At I'm very thankful na ito pong tagapagsalita natin, hindi po siya iniwan ng ministry. Although nag-apologize sa pastor, ganito na muna kaya kong gawin. Okay lang. Ang mahalaga, nandiyan pa din. So, tayo po tayo lahat at palakpakan naman natin, Culture of Honor, palakpakan naman natin, i-welcome natin ating tagapagsalita, ang butihing may bahay, ang butihing ina, no, ni Serene, Natalie, si Serene, Natalie, baka ibang mabanggit na si Ate Jackie, sa Panta, Quezon. On the occasion of Women's Month, isang kababaihan mula sa ating pamilya ang magsasalita. Thank you. And good morning po. Bago po mag-umpisa, salamat po sa nag-alaga sa anak ko sa taas. Kasi kung wala pong mag-alaga kay Celine, bit ko po yun dito. Before we start, let's pray po. Father, thank you for this day. We pray that your presence, Lord, will linger here. And Father, we just declare, Lord God, that everyone, Lord God, will be full, Lord God, of your presence today. Thank you in Jesus' name. Amen. May mga Bible po, app or book. Buksan po natin yung Bible natin sa 2 Timothy, chapter 4, verse 1 to 8. Sorry, nakakodigo po ako, sobrang labo na ng mata ko. Ayan, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in the view of His appearing in His kingdom, I give you this charge. Preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up with sound doctrine, instead to suit their own desires. They will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Verse 5, but you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry, for I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, with which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. And maraming nangyari sa akin this past few years. Si Celine po is something na surprise. hindi ko po plano from the beginning. Sinasabi ko naman yun sa lahat ng namimit ko. Hindi ako leaning na magkaanak. Kasi hindi ko alam paano. Tsaka hindi ako malapit masyado sa kids. By nature kasi, masungkit ako. By nature masungkit ako. So, hindi ako, pero yun nga, nung nangyari sa Celine, tapos, nung nabuntis ako, na-discover, meron akong cyst sa kabilang ovary. So, during my pregnancy, I need to be operated. So, inoperahan din ako habang buntis. Tapos, nung nagbuntis ako, nagsara naman yung account ng work ko. So, during that time, wala akong work. Tapos, by the time na kaya ko pa naman mag-work, ayaw akong tanggapin. Hindi ako malagay sa mga account because
pregnant ako, aminin man natin, kahit bawal sa batas yun, buntis ka eh, liability ka. So, wala akong work nun, then, yun pa, nung nanganak ako, gastos. Tapos, nagka-work ako nung pinanganak ko si Celine, pero I need to give that up kasi napansin namin nung nag-work ako, doon naman nagkakasakit si Celine, tapos nag-underweight na siya. Kumbaga ba, kahit may nag-aalaga, ako yung hinahanap ng bata. So, wow, gumanon yung asawa ko, wow. Ayan, so, alam mo yun, ang daming chaos sa paligid, pero etong sermon, ang pamilya tayo dito. During that chaos, etong verse na to, umano siya sa akin, nag-tema siya sa akin kasi, during those times, how do I fix my eyes to the goal, to Christ, na in spite of everything that happened, paano nag-keep yung faith, paano ako nag-stay pa rin sa church, in spite nung sinasabi ng busy po kasi. So, paano? Just little bit of trivia. 2 Timothy, it was written by Paul to Timothy, second letter. Sinulat na to sa parang disciple niya, si Timothy. Kasi in the prison, so nakakulong na si Paul noon. Sinulat niya kay Timothy to encourage Timothy in his ministry. So, first point is, how do you fix your eyes to the goal, to the race, to the fight, is maintain fellowship with believers. Di ba recently we launched lang yung Connect. Sino naka-attend dito ng Connect? Parang, naiiyak. Tsaka, Connect, di ba? Merong study, environment psychology, sinasabi doon na our environment affects our behavior and well-being. That's why we should be mindful of who surrounds us. Yun yung sinasabi. Ayun yung study ng psychology. How surroundings affect our behavior and well-being. So, tayo, as believer, aside sa church, may iba tayong mga kasama eh. So, always maintain na meron kang group, meron kang kasamang fellow believer mo kasi during those times na hype yung emotions mo, merong magbabalanse nun, merong magko-correct, may magre-rebuke sa'yo. Naalala ko si Jonah nun, meron niyang group of believers na confident niya, and meron siyang isang friend dito, nasa church yun, na parang sumanong tingin mo, okay lang yan. Na meron siyang ikinento, parang mag-ask lang siya ng advice. Alam mo, hindi pa siya nag-uumpisa ng kwento. Dahil kilala siya ng taong yun. Ang sagot sa kanya agad ng kaibigan niya is, isa dito yan, hindi ko sasabihin ko sino. Ang sagot agad nung kasama namin is, kasalanan mo yan. O, diba? So, intro pa lang ng kwento yun. Nasagot na agad sa kanya, kasalanan mo yan. So, we rebuke with love. And we correct with love. And ang maganda kasi, if you are in the ministry, it's easy na makorek, mas mild makorek, compare kunwari sa secular world. So, sabi nga sa Hebrews 10:24-25, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, or some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day of approaching.
as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Isa pala sa nag-encourage sa akin noon, even nung younger days ko, bakit ako nagstay sa church, bakit ako nag-worship lead, bakit ako umattend ng hunger night, prayer meeting pa dati, ay upper room, prayer meeting pa siya noon, ba't ako umattend is because may nakikita ko, may ginagayahan ako, na parang merong someone na nagdi-disciple sa akin, and siya yung nagturo sa akin how to do this, nakikita ko kung gaano siya ka-faithful sa word, nakikita ko kung gaano siya nag-spend time kay Lord, kung ano yung effort na ginagawa niya for the ministry. So tayo, let's take part, encourage one another to join. Kaya may mga activities One thing na nagpapastay sa tao sa church is yung shared memory. One thing na nagpapaklose sa tao is shared memory. So, yung mga activities natin, couples night, yung mga youth gathering, yung mga games, mga camp, yung mga simpleng gathering lang after service, try to attend, try to engage. Kasi yung shared memory na yon, yung core memory na yon is something na wants to make you stay. And something that makes you learn more. Kasi may mga nakikita ang ibang tao na hindi natin nakikita. May nakikita silang hindi natin napapansin. That's why we always need to maintain being together. Kasi sabi nga diba sa Proverbs, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Pero may question, diba? Ang sabi ko, our environment affects our behavior and well-being. Pero what if yung environment mo is not perfect or not conducive to your spiritual growth? Kasi hindi naman tayo forever nakatira sa church. Matagal lang tayo pag Sunday, pag Saturday, pag may practice, or pag may event kada Friday. Pero pag Wednesday, may upper room. Pero what if hindi pa believer yung sambahayan nyo? Or what if yung school mo, what if yung working place mo is hindi siya conducive for spiritual growth? Doon papasok yung, do you set the temperature or you just adjust to the temperature? Habang sagot. Pero sabi nga sa Matthew 5:13, let me tell you why you are here. You're here to be salt seasoning that brings out the God's flavor of this earth. If you lose your saltiness, how will you taste godliness? You've lost your usefulness and will end up in garbage. Pero paano ka magiging thermostat kung hindi ka naman, wala kang foundation? So that's why papasok tayo sa point number 2. Meditation on God's Word. Madaling sabihin na, sige, ako magsaset ng temperature, ako magsaset ng sa paligid ko, ako ang masusunod, gano'n. Pero, ano yung foundation mo? Kasi kung sa lahat ng bagay, accountancy, sa course ko, kahit ano atang course, kahit anong course, kahit architect pa yan, engineer, pinakamahalaga ang fundamentals. Kasi, aside sa, yun yung pinakamadali, pag naintindihan mo yun, kaya mong paikot-ikutin yung mga pataas na, pahirap ng pahirap, mas maintindihan mo siya kasi alam mo yung fundamentals. So, how can you be the salt and light of the world if yung fundamentals mo mahina? If yung mismong ikaw, hindi mo rin alam yung word ni Lord, yung nangangapa ka, it doesn't mean na maging perfect ka na alam mo, pero spend time. If you are immersed in something, you'll go spend time with it. Yun yung laging nasa isip ko na parang if gusto mo yung isang bagay, pag sinabi mong immerse, involve oneself deeply. So example ko dyan, before,
nung naisip, marami akong ministering pinuntahan. Actually, nag-kids din ako, kaya nga na-realize ko na hindi ako mahilig sa bata. Kasi hindi talaga ako tumagal sa kids ministry. Parang isang Sunday lang ako nagturo, tapos ayoko na talaga. Kasi napaiyak ako. So, nung tinawag ako ni Lord sa ministry, halos lahat naman sinubukan ko, kahit PowerPoint. Which is ginagawa ko naman. Tapos nung tinawag nga ako sa worship leading, hindi po ako marunong kumanta. Pero bakit ako natuto? Kasi nag-spend ako ng time. Even si Mac, yung skills niya sa drums, hindi naman niya na-earn yan ng ilang linggo lang, ilang buwan lang nag-judge. Taon! Wala nyo lang, taon na nagda-drums yan. Yung magaling po sa math, 36 minus 13. Ayun, gano'n na siya katagal nagda-drums. So, it takes time. So, tayo, if we love God, we spend time. Sabi nga sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. And sabi din sa 2 Timothy 4:1, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. Anong charge yun? Kung nagbabasa ka, you will know, preach the word. You'll know your responsibility, you'll know your duties as a Christian if you know the word. Paano ba? Si Pastor, hindi ako fourth year nun eh. Hindi ako fourth year nung nandito sila eh. Parang first year. Fourth year na ba? Parang third year, ganon. And hindi pa ako super active nun sa church. Nung di ako active sa church nun, di ba, ang first verse na na-memorize ko is yung Psalm 23, 1-6. Bakit? Kasi requirement sa school. Requirement na i-recite namin siya by heart. And you know what? During those times na, parang feeling ko walang solution yung problema ko, or during those times na parang hirap na hirap ako, bumabalik sa akin yung word na yun. Yung Psalm 23 na yun. And even si Jonah, sinabi niya yun, during his dark moments, lahat tayo may dark times, may possible sa iba madali lang yan, pero sa atin, problema siya. Si Jonah kasi malihim yan. Hindi yan nagkikwento ng during the trial, magkikwento yan, tapos na. So, dun niya nasabi na parang, buti na lang matibay yung Sunday school ko. Kasi during those times, yung Sunday school teaching, yung mga tinuturo sa bata na Bible verse, kung hindi man nila masabi yun in words, in their heart, nandun yun eh. Yung values, yung character, nabibuild yun eh. Hindi lang napapansin, pero yung once you teach a child, nandun eh. Nag-i-stay sa heart. So, if you're immersed in something, you'll go spend time with it. And during that, once na-immerse ka into something, doon din nabibuild yung number 3 point natin, which is yung intimacy with God. Sample here, intimacy is the key to imitation. The closer you are to God, the more you understand His heart. Why do I say imitation? Pwedeng bigyan ko kayo ng example. Before, may reputation ako before sa praise team. Kasi ganun ako train. Masungit ang praise team before. Mahigpit kami. As in, sobrang higpit din na hi Sam. Sobrang higpit ni na Sam, ni na Alex. As in, sobrang higpit. Latipong, tanda ko noon si Jansen. Kung sermonan yan,
Kusermonan yan. Laging matigas daw yung kamay. Ayusin mo yung tugtog mo. Ang tigas ng kamay mo. Tapos pag ako, wala ka sa tono. In the middle of practice, patitigilin kami Titigil kami. Tapos, sasabihin in front of everyone, anong mali mo? Anong mali mo? Parang, wala, ganun din kasi sila trinain Parang, they want perfection. So, even sa time, pag kunwari, tinawag ka, sabi nila, ang practice natin, 8 a.m. Pag na-late ka ng 5 minutes, hindi ka natutugtog. Diyan ka sa baba. Ganon sila kahigpit before. And, in-imitate lang nila kung ano yung nakikita nila, kung ano yung training sa kanila before. Pero, yun nga, nagkaroon ng changes sa leadership. Then, hindi naman. So, nagkaroon ng changes sa leadership. Nagkaroon ng change. Ako, hindi sa akin to. I mean, mahigpit ako before, pero nag-start akong lumuwag kasi nakapangasawa ko ng mabait. Hindi, I mean, sobrang... Hindi, sobrang ano kasi... Ano? Hindi kasi, ewan ko alam niya masungit ako, pero sobrang bait kasi ni Mac. Kasi, sinimula mo tumakit ka dito, may dala kang tumbler. And then sobrang bait niya kasi, like, pag, di ba ngayon, pag na-late, next time, huwag ka nang malilate, ha? Ang bait naman dito. So parang nakakahawa. Nakakahawa. Parang minsan, pag lagi mo kasama, di ba? Pag lagi mong kasama, nagiging kagaya mo. Di ba may kasabihan nun? Pag lagi mong kasama, nagmumukha na kayo, nagiging magkamukha na kayo. Even sa character, may mga nakukuha kayo. Dati din parang tanda ko, kasi bunga to ng course ko. Ang trabaho ko kasi is humanap ng mali. And ito yun. 5 taon ako nag-aral para gawin yun. Maghanap ng mali, itama yun. Mag-compute ng ganito, ganyan na, ito, mali ito. Sa audit po kasi. So, dala ko yun sa personal life ko. Kahit nung kami pa lang, minsan ka tinawag na niya ako, alam mo, negatron mo. Kasi lahat na lang ng mali, nakikita mo. Kasi yun trabaho ko, yun yung nature ko Pero nung naging kasama na kami, medyo nabawas-bawasan na yun. Hanggang sa kahit may mali, natututo ka nang i-tolerate. And i-correct sila in private. Ganon. Ang ano niya is yung sa 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. So as we follow Christ, we mirror, yung intimacy natin sa Kanya, we mirror who He is. And yun, sabi din sa 2 Timothy 4:5, as for you, always be sober-minded. Sober-minded means clear-headed, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Bakit nasabi yun ni Paul? Because he's encouraging Timothy, and at the same time, the more you love God, the more consistent and responsible you become. So I appreciate everyone working the ministry kasi I know, laging sasabi ni Michael, lahat ng nagsaserve kay Lord, lahat yan for free, wala namang bayad yan. Minsan nga kayo pa yung nagbabayad Like, naalala ko noong December, nag-fundraising ang youth. Sino din bumili? Mga members din. So parang nagpalitan lang tayo ng mga benta. So parang ganun. So, isa to sa naging discipline ko. That's why, siguro, natuto din ako kumanta or binayaan na din ako ni Lord ng tono kasi kawawa naman yung mga members.
So, the more you love God, the more consistent and responsible you become. And you know your duties and responsibility. We appreciate, lagi namin sinasabi sa sarili namin na I appreciate, lagi din sinasabi ni Pastor yun, na na-appreciate nila na nag-serve kami sa ministry. Pero, we always want the best for the Lord. We want something na will cost us something. Like si David, di ba nung papatayuan ulit ng temple si Lord, gusto niya may ambag siya. Hindi siya pwedeng magtayo, kaya si Solomon yung magtatayo. Pero ang ginawa niya, siya yung nag-prepare ng mga materyales. So we want something to be the best that we want to do something the best that we can. So during that time na hindi ako marunong kumanta, ang ginagawa ko, wala pang Spotify nun eh. So nag-e-effort akong mag-burn ng CD. Ewan ko, nagagawa ko ba ng mga youth yun? May gumagawa ko pang youth nun. So parang nag-burn ako ng CD, nangihiram ako ng CD, nanonood ako ng YouTube, lahat ng genre ng kanta, Christian song. Dahil nga sobrang love na love ko si Lord, inalis ko yung secular music sa akin. So wala akong alam na secular music until now. Ha? Happy birthday daw. So ayun, wala akong alam na secular music. Inalis ko yun kasi nga gusto ko, consistent eh. Gusto ko, alam ko yung role ko eh. Praise and worship leader. Actually, backup. Praise and worship backup ako. Kailangan yung na-share kong song sa hindi tainted. Ayoko ng tainted. So, inalis ko yung secular music. And every day, lagi akong nag-aaral ng songs, old to new. So, alam ko yung mga hymns, alam ko yung pang matatanda, alam ko yung mga pambata. Even kids song, inaral ko yun. As in, gusto ko, alam ko. Gusto ko maging magaling ako dun sa craft na yun. And gusto ko, sabi ko nga, alam ko na sabi ko na to dati nung nagsalita ako, na parang meron akong, hirap kasi ako mag-express ng sarili ko, so I always write. Lagi pa ako nagsusulat ng, meron akong journal. So, minsan yung thoughts ko, lagi ko sinusulat yon. And sa totoo lang, hindi sobrang encouraging ng ministry ko before. Kasi nga hindi ako marunong. So, lagi akong nakakagalitan. Lagi ako napagsasabihan. Kasi nga, ang trabaho mo, i-lead yung tao kay Lord. Siyempre, ang nangyayari, hindi leading, nadidistract lang sila sa'yo kasi out of tune ka, ganyan. Pero wala silang choice. Ako lang yung choice nila eh. So, hindi siya encouraging. May times pa na nasabihan ako ng, ano ba yung boses mo? Ang hina-hina, hindi man lang marinig, ganyan. Ano ba yun? Wala ka naman sa tono. May gumanon sa akin nun. So, parang, ano ba, pero love ko kasi si Lord eh. So I persevere. I try to learn. I try to be the best. Hindi lang sa word, even sa action. So, I always come on time. Meron pa nga nun, ang training ko, pinapadala ko sa Bilya. Dati nung may CSB Bilya pa. So, may service sila 9 a.m. So, every Sunday, instead na dumiretso ako dito sa church, doon ako pupunta. Doon ako parang doon nila ako tinitrain na kumanta, mag-worship lead. Pupunta pa ako sa, ewan ko, alam niyo ba kung saan yung Bilya? Yung mga familiar, yun. Tapos, na-tricycle pa ako, ilang minuto pa yun. So, every Sunday, ang service nila, 9 a.m. ata. So, mas maaga ako umalis ng bahay. From San Isidro to there. So, ayun. So, pag love mo si Lord, you make an effort. Yung ginagawa mo, sana ganun yung maging thought natin na yung ginagawa natin sa ministry, hindi lang for the sake na dahil wala lang choice, kundi dahil gusto natin talagang matuto. Even sa instrument, kudos kay Jansen noon, kahit kinakagalitan siya,
Minsan umiiyak yan, lalabas, magtatago na lang sa CR yan, umiiyak yan. Kasi nga ang daming pinapakorek, hindi mo pipilitin ka tumugtog na hindi mo naman talaga kayang tugtugin. Hindi mo ganun kahit mahigpit kasi, medyo mahigpit talaga kasi noon yung mga kuya natin. Pero mababait na, mas mababait na sila ngayon. May mga asawa na kasi. So, ayun, he persevered, he studies. Ngayon, pag binigyan namin siya ng song, pakikinggan na lang niya. Tapos, nakukuha naman niya yung chords. Ayun, nandiyan na pala si Kuya Gian. Si Gian, ganun din naman. Kung turuan din niya ni na Sam noon, mahigpit talaga si Sam. Mahigpit talaga yung mga ano namin noon, mga nagtuturo sa amin. Pero, bakit kahit gano'n nagstay kami? Ngayon kasi minsan pag nakagalitan mo yung, napansin ko yun eh, minsan pag napagsabihan mo yung youth, may mga youth ngayon pag napagsabihan mo parang tatampo na, kasi di na-a-attend. Kami kasi, nung time ko kasi, we stayed, we tried to persevere, we tried to be the best kasi love namin si Lord. Doon napunta yung attention, doon napunta yun talaga yung main reason. We want to be intimate and we want to serve the Lord kasi we know our duties, we know our responsibility as a Christian. So, ayun, 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Ito yung magtataka ka, bakit hindi lang finish the race? Bakit may fight pa? Sino na dito naka-attend ng mga fun run? Fun run lang ayun, may word pang fun run. Pero during fun run, may fight doon. Kasi yung fight na gigising ka ng maaga, pupunta ka doon sa lugar. So yung pagiging present pa lang, nag-uumpisa na yung battle eh. Tapos habang nagja-jogging ka, habang tumatakbo ka, syempre mga first kilometers, lahat on fire. Lahat yan, tatakbo pa yan. Lahat yan, mabibilis pa nga yung iba. Pero the longer you run, napapansin mo yung iba, lumiliko na sa 7-Eleven, lumiliko na, nag-i-stay na dun sa drinking station. Diba? So, ikaw, as you run the race, gaano ka ka-focus kay Lord? Gaano ka ka-fix kay Lord in spite of the problem? So, yung 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 8, it's an encouragement to Timothy by Paul, which is si Paul, nasa prison that time. And he was about to die. Pero he has peace because he knows the word and he was intimate to the Lord. Yun, sabi nga din sa John 15, 4-6, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. So yung ginagawa mo ba, in everything, sa school, sa personal mo, naka-inline ka ba kay Lord? Naka-fix ka ba kay Lord? Kasi, share ko na lang din, during those times, yung una kong kwento, during those times na nawalan ako ng work, naoperahan ako twice, yun nga yung tinanggal yung cyst ko. At the same time, after ilang months, siguro, inoperahan ako November eh. Nanganak ako April. So, cesarean pa. So, during those times, ang kinapitan ko lang talaga din namin is prayer. Salamat po sa lahat ng nag-pray those times. And yung word talaga ni Lord. And si Lord, He answers prayers. During those times, wala akong ginastos sa operation ko and sa panganganak ko. Imagine, sa Medical City yun, Maine. Kasi, apparently, wala akong job, pero yung HMO ko, covered panganganak, covered operation, worth 400,000. So, yun yung HMO ko that time. So, those times,
So, those times, nung nanganak ako and inoperan ako, wala akong ginastos. So, naalis na yun sa dilemma ko. And, pinag-pray talaga natin maigi si Sarin. Kasi, inoperahan ako eh. So, during the call, kausap ko yung doctor, parang sinasabihan na niya ako na safe naman yung operation, pero just in case may tendency na magkaroon ng problema yung bata, ganyan. And nakita niyo naman, nandiyan kanina eh. Nakita niyo naman, ang sirin ko is okay naman. And minomonitor naman namin siya. And healthy naman, hindi pa nagkakasakit. Bihirang-bihirang magkasakit, nun lang. Tapos nung times na naisipan kong mag-resign na dun sa work ko, alam mo yun, nandun yung sustenance ni Lord na ayaw din niyang mahirapan siguro si Mac, na parang may mga provision sa akin. Like, yung back pay ko malaki. May nakuha din akong bukod sa insurance. Kasi may insurance ako nung first work ko. So may nakuha akong funds doon na nagamit ko during those times na wala akong work. And now, we feel na needed ko na ulit bumalik sa work kasi meron kami mga plans and God really provides. Ngayon meron ako na-expect na work na this next month. So, alam ni Lord, pag intimate ka sa Kanya, sabi nga dun sa Isaiah 65:24, before they call, I will answer. While they are yet speaking, I will hear. So God knows, and He has His perfect time for it. Sorry. Wala na. Sige. May hindi ako na-point, sorry. So tayo, ngayon, ang question ko sa inyo is, lahat ng to, mula point 1, maintaining joining the believers, point 2, meditate on God's Word, and point 3, intimacy with God, lahat yun, it's a choice. And ang sinasabi nga namin, it's a conscious choice. Bakit may word pang conscious? Kasi hindi ka lang napilitan. It's really your choice. Tayo, do we make a conscious choice to make an effort to be closer to God? Kasi close na si Lord sa atin eh. Pero do we make that effort to spend on God's Word? Do we make an effort to say hi sa kapwa natin believers and encourage and correct one another with love? And do we make time, conscious effort to make time na maging intimate kay Lord and know His heart? Kasi, pwedeng naririnig mo to, naririnig mo yung mga testimony, naririnig mo lahat ng mga patotoo, lahat ng miracles ni Lord. Pero if you're not gonna make an effort, or you're not gonna spend time, and okay ka na lang na, taga-ano ako ng church, taga-flash ako ng lyrics, pero are you doing your best for the Lord? Ayun ba yung best mo? During presentation, nagpe-present ka ng PowerPoint, did you make your best effort? Nagsasalansan ka ng upuan, nagsusulat ka ng mga attendees, did you make your best effort? Kasi I believe God deserves the best. And God deserves the best effort that you can give. Kasi if you love Him, if you love someone, you always want to give them the best. So, yun lang po. Let's pray. Tayo po tayong lahat. Yes, Father God, Lord, we know you are here. You're always present, God. And Father, we just pray, Lord, na may we honor your name, Lord, in everything we do. And we may be consistent.
and responsible to the duties, Lord, na inassign mo sa amin, God. We pray, Lord, na the more we become closer, Lord God, to you, the more we know the Word, Lord God, the more we know you more, and Lord, the more, Lord God, na nandun sa heart namin, Lord, yung responsibility to preach the Word, Lord God, and spread your good news, and Lord, help in advancing your kingdom. Father, stay with us, Lord God, and your word be true in our life, Lord, na makita yun ng iba.